Hello po, isang magandang pinagpalang araw na naman po sana sa atin mga Panginoon, sa ating mga kaibigan. At sana ay patungayan po ninyo itong lugar po kung nasaan Sarap po ako na maligo dyan, no? napakaganda ng tubig dito sa akin, kinatawiran na ito. Malinis yung Ito ay isang simple na gawa ng may-ari ng lupang aking ilulukit ngayon dito sa lugar ng Zambales. Napakaganda po ng kanilang ginawa. Ito tinatawag po nila dito na nakakatawang pangalan na isang Hawaiian Bridge. Napakaganda pa, napakasarap ng tubig. Ayan, no? Malinaw na malinaw. Galing po ito sa puno ng bundok. Ito po ay, kumbaga magmula po sa tulay na ito, mga kalahating kilometro na lang po, dulo na ng pinagkukunan ng tubig na ito. Kaya napakalinis po nito. Nandun sa gawin dulo na. At isang patong pa. napakasarap pong paglubluban o pagbabaran sa katanghalian. Napakarami pong dumadayong naliligo sa lugar na ito at tapan. Ngayon po ay wala lang dumayo rito at kasi may mga pasok ang mga estudyante. Kaya wala po. Ito naman po ay isang natural na bato na nakuha ko po dyan sa gawing Nueva Ecija. Akin po pinagtsaga ang naiuwi at ito naman po kasi ay napakaganda. Bato siya na parang pinagdikit-dikit ng simento. Napakabigat po niyan. Hindi po kayang buhatin ng 2 tao sa laki na yan. Ayan po, tumutunog po ang ating detector po dyan. Sana po ay may laman ito para bunasin po tayo kahit isang maliit na bagay lamang. Sa mahal po ng ginto ngayon ay napakalaking halaga na po na yan para sa ating mahihirap na katulad ko. Ayan po. Talagang kahit paulit-ulit talaga pong tumutunog siya sa lugar na yan. Ay, tinesting ko pong pinalo na maso yan. Hindi ko po nagurlisan. Kaya akin po munang iniwanan at kukuha po ko ng sinsil. Nagpapanday po ng sinsil sa gawing maligaya na yan para mai-test natin kung gaano katibay ito, kung gaano katigas. Dahil ilang palo ng masong ginawa ko po dyan, halos 5 palo po ng masong malaki ay bagyang-bagya lang po nagrulitan. Kasabi ko dito ay kailangan nito ng isang may matulis na bagay. Kung kayo po ay nakakita ng ganyan sa gawing ilog o sa mga gawing sapa man o sa kabundukan na ganyan ng klase ng bato, ay kunin na po iuwi. Dahil po yan ay sigurado. Ngayon po ay nandito na po ako sa gawing Zambales. Ito po yung aming hinuhukay nung bago bumagyo. At nung aking binalikan po ito, gumuho. Ito lang sa nakasandal lugar na yan. Yung mga batong malalaki po din sa gilid natin, naguhuan lahat. At napakaganda po na nag-iayos po niya dahil ako'y natuwa nung gumuho ito. Dahil para nagkaroon ng linaw ang aming paghuhukay sa lugar na ito. Kaya lang po itong kung bakit naiwanan na ang katawan dati po nito ay ito yung katawan ng pagong na sinasabi ko po noon na kung bakit nung naguhuan nabawasan po ng kanya ay ito ang lumitaw para hindi ko malaman kung ulo ng ahas ang lumitaw o ano o bayawak. Ulo ng bayawak o buhaya. Ito na po yung tuka. Ito po ang naiwanan lang itong tuka ng ibon na bagyang-bagya na lang po nagliliran at yung ating pong pathway na kasamahan po ito ay gumuho na po, napunta na sa ilalim. Kaya yun po ang ating hahabulin ngayon kung ano ang laman ng pathway na yon na nahulog sa baba na tinuturo ng dapat po ito ay pagong Kung bakit naging ganyan nung natira nung tumigil na po yung pagbagsak ng lupa dito ay ito po ang lumitaw na anyo niya. Pero napakaganda po ng hugis at hindi po lumalayo ang turo niya, wala pong nag-iba. Permis lang po. Sa kaya ganun po pala ang isang treasure hunter kapag pala malapit ka na sa katotohanan ay napakaraming abala o balakid na dumarating sa atin. Kaya para tayong hinahamon ng tadhana o hinahamon tayo na nandito na kung gaano tayo katsaga, kung gaano tayo matiisin. Yan pa rin ang Basta tayo lang po ang palaban natin ang mahinahon na bagay. Ayan po siya, ang tsura niya. Pag nasa front area po, talagang siguro ulo ito ng
buhaya or ulo ng ahas na hindi ko maintindihan. Okay, ngayon doon naman Ayan sa dating butas nila. Dahil doon, sa lugar po na patungo yun, yan, sa likod noon yun nung- ay yan ay, kinukayan din doon. Pinagtabunan po namin ng lupa noon Sinabi nilang nandun ang kwan. at lumalim po yung ilog dyan. Nabuhay po yung ilog nung lumakas yung Wala bagyo. naman doon. Kaya Dahil dito kayo ho dinadala dumaan yung tubig. noon. Kaya doon sa likod na yun ay aking pagagawa uli yung kanal doon na natabunan. Titibag na naman siya. Yan. Tinabunan po yung mga naon na nagpahukay dito yun eh. Kaya tayo ang naperwisyo Tibag yan. nitong kan. Kaya Kaya paayos po natin yung para sumunod na lumakas ang tubig doon ay hindi na tayo mapaperwisyo. Napakaganda po ng kanang titibag na naman ang pala ating site na ito. Doon sa may kwan, 4 ang nag-confirm po na mayroon laman ang site na ito sa kasabay po ng ating isang napakagiting na medium. Yung medium po natin ay nasa Amerika. At siya na rin po ang nag-confirm na sa lugar natin ay meron ito. Ito po yung puwit ng passway na nahulog. Yan po ang hinahabol ko kasi ang likod po ng passway na yan, limitaw po yan ay yung box. Parang box style yung puwit niya. Sa ibabaw ay passway. Diyan po nahulog sa lugar na yan. Yan po ay parang nagkaroon ng hukay sa loob na pinagbakatan ng kanyang katawan na nakakuan. Mabalalim po pala yan. Yung passway na yan, hindi sa bato lang na ordinary. Ngayon yun, nandito naman na lumilito na pyramid na po yan. Yung bumagsak ditong dalawa na magkasunod. Kagandahan po, yung dimlagsakan po nung unang malaking bato, doon sa butas namin talaga. Tapos sumunod po, bumagsak na naman po yung pangalawa. Doon din, sa lugar din na yun talagang parang ayaw po akong ibigay. Kaya iisang lugar, talagang pilit ilang tinatakpan yung aming inaabot doon sa ilalim. 2 batong malaki po. Yung sinasabi nilang trap. Ay pinabagsak ko na po lahat ng trap na yan. Kaya ang problema lang po, doon mismo sa butas namin sa bumagsak. Talagang tinakpan niyang pilit na tinatakpan yung aming kinukuha. Madali naman pong kausapit, mabait naman po ang bantay. Kaya ang kinukal lang po nila sumagi sa ating isipan, sa ating sa ating aura, ay hinahanap lang nila kung hanggang saan ang ating pagmatiisin, ang ating tiyaga. At nagpapakita po sila na pahiwatig na ganyan na nandyan na, may box na sa ilalim. At ilan po yung lumitaw na yan na puro box po ang sinyalis na nandyan sa loob. Dahil po yung lumitaw na bulaklak, sabi nila ay nakuha ko na rin po sa ilalim yung bulaklak. Nandun po sa susunod na video ko ilalagay yung marker ng bulaklak at saka yung batong nakuha po sa ilalim. At saka po yung sign po ng paanong bata ay nakuha ko na rin po yung sapatos. Ayan po yung isa na marker na sinasabi natin na sa kabaliktaran po niya na yung passway. Diyan po sa butas niya sa nahulog. Ayan, diyan po. At tinuro ko na yon. Ang pwesto po niya nasa gawing itaas niyan. Hindi ko lang po na ako yata nakuha na ng video yon. At nakaganda po itong ilalim niyan. Itim na bato. Yan po mga batong itim na yan. Pag pwede pinukpok mo ng isa kahit sa martilyong malit lang dudurog. Nalulusaw. Kaya mahirap pong asahan na yan ay magiging pader ng butas na yan kasi malambot po siya. Magmula doon sa tinuro ko na yun hanggang sa baba na puro itim po yun. Malambot po yun. Diyan sa lugar yan, puro itim na yan. Ay akin pong kinuha yung isa na pinabot ko. Pinukpok ko po ng martilyo ay talagang nadurog siya. Kaya mahirap pong asahan na yan ay matibay. Na tinutungtungan na napakalaking bato na yan na mahuhulog na naman kung sakali. Andito po ang ating mga kasamahan na siyang tumutulong sa atin sa paghuhukay. Ito po yung malalaking bato at yun po yung parang likodan naman ng pagong. Ayan. Likod ng pagong po yan na nakuha buong buo po na iyahon. Ayan. Likod po yan ng pagong na nando sa nakuha lang po yan sa 3 feet yata kaya naiyahon pa. Ay salpasa na itaas pang ganyan dyan. Kaya pa ng mga tao. Ito po yung isang box na nagpahiwatig na kaahon lang po namin isang araw. At mayroon pa pong isa yan na ganyan din. Kumbaga 3 box yan na ganyan ang forma. Ayan po yung isa. Na kahon na kahon po talaga. Kwadradong-kwadrado. Katulad po nung kamukha nung nando sa pit nung passway kanina na nahulog yan. Hindi pa ho naiaahon yung passway na yun.
Dahil malalim na po, baka doon ko na rin ipabasag para maiyahon yung bato. Ayan po yung ating matitibay na mga sambalenyo na kasama dito. Ayan po, pinaalis ko na ibang batong mahuhulog. Pinasisilip na para sa pag-upisa uli natin ng pagkapalalim ay wala na tayong kinakabahang mahuhulog. Yan. Nakakatakot. Pagka titignan lang, panunuorin lang ay nakakatakot. Pero nakakakuha naman po ng loob dahil may lumilito na napakagandang sign o pahiwatig na malapit-lapit na kayo at andyan na. Konting tiyaga lang at tayo para makakahon na sa hirap. Ayan po. Hindi po masabi silang uling, hindi naman masabing black stone ang may magnet ang mga bato na yan. Kuwan po siya para silang germstone o anong klaseng bato na makintab. Pag po binasag yan, para may mga nakadikit na ginto sa loob. Na pag naman kinuha mo yung ginto na yun, nalulusaw. Kumbaga hilaw na hilaw ang pagkakaluto. Hindi po naluto ng husto ng bulkan na nagdaan dito nung unang panahon pa. Milyon taon na itong mga lupa na ito rito hindi po naluto yung mga ginto sa loob ng mga bato na yan. Kumbaga hilaw. Kaya pagka tiniris mo ng kuko mo, naludurog. Para silang boteng manipis na nadudurog. Meron siyang dilaw na dilaw, meron naman siyang parang bote na crystallite. Ang mga bato po dito, kadalasan nakukuha po sa ibang butas dito ay nagginawa ng mga unang resonator, mayroong kulay green. Para silang gemstone na pero itong sa lugar po namin na to ay dati ay puro lupa lang, purong lupa. Yan pagdating po lang sa ilalim na ganyan, yan. Saka po may lumitaw na iba. Tinitignan ko mabuti, katulad yan, itim na itim po yan. Akala mo napakatigas na bato, akala mo dahil napakakintab niya, napakakinis. Hindi pa po hinugasan yan, ganyan na ang lumitaw. Yan na siya. Kaya kami ay lubos-lubos na nagpapasalamat at humihingi ng awa sa Panginoon Diyos na ay mga signal na yan ay tayo ibigay sa atin. Tayo naman po sana bigyan ng konting kapalaran sa ating ginagawa dito. At po siya nga po pala, huwag niyong kalilimutan mag-subscribe, mag-pindutin na ating notification bell. Yan po yung malaking katulungan na po sa akin, isang treasure hunter na dumadayo sa malalayong lugar. Huwag po kayong mainip, susunod naman po kayo naman. Mayari ko lang po ito hanggat may pondo pa ang ating nagbibigay kagalang-galang na ating financer. Maraming salamat po. Kahit po malayo kayo, kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa hindi kayo nagsasawa sa pagtulong sa amin. Sana ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos na tayo ay swertehin at makakuha ng ating hinahanap dito sa lugar na ito upang tayo po ay pare-parehas na magkaroon naman ng kabuhayan. Ako din po ay nagpapasalamat sa inyo sa aking mga tagapanood, sa ating mga taga-suporta. Shoutout po sa inyo lahat po na nakasubscribe sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat at sana ay patnubayan tayo ng poong may kapal. Salamat po.